Mateo chapter 10. Okay, ako po ay si Kuya Boy. Ako po ay promoter ni Lord, no? Pinopromote ko po yung sistema ng Diyos. Ah, hindi po ako nagpo-promote ng product na pampaganda o pampaputi or pampabata. Ang pinopromote ko po ay yung pamamaraan ng Diyos para makuha natin yung kailangan natin. No, iba't ibang pamamaraan yan. Kung gusto mong pwede kang magpagamot sa doktor at ang ibibigay nila sa iyo, yung pamamaraan nila, maaaring bigyan ka ng gamot, no, para mawala yung sakit mo. O sabihin natin sa albularyo, baka bigyan ka nila ng orasyon o ng isang bagay na iinumin mo din o isasabit mo sa katawan mo at makakapagpalayas daw ito ng sakit, no? Ngayon, ang sa Diyos po ay ibang paraan. Yan, yung ngayon sa may mga tao po na halimbawa ang gusto nilang yumaman, yung biglaan, yung biglang jackpot, tumaya ka ng ng loto, no? Doon ka umasa. Ay sa Diyos po, hindi po ganoon ang sistema. No, ako po ay promoter ni Lord at sinasabi ko po sa inyo at ini-invite ko kayo na yung sistema ng Diyos ay mas maganda at safe, no, kahit sa buntis. Joke 'yun. No, kasi hindi ba may mga gamot na bawal sa buntis, ganito ganyan. Yung pamamaraan ni Lord ay safe, no? Kasi ang pamamaraan po ng mundo ay gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan, magbabayad ka sa bandang huli. No, at ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Pero si Lord, sabi niya, siya ay nagpapayaman ng walang kasamang kalungkutan. Bakit kasi? Meron kasing mga ways na pwede kang yumaman, gumanda buhay mo pansamantala. Pero ang hantungan naman nito ay magbabayad ka. May kabayaran. Naalala ko po yung isang kwento nung ito yung matagal na kwento na naalala ko, sabi niya gusto niya yumaman, gusto niya yumaman. Ngayon, nagdadasal sila. Ang nangyari, isang duwende raw ang nakinig. Duwende. At ang sabi nung duwende, nagpakita raw sa kanya, sabi niya, payamanin kita, pero yung bunsong anak mo, kukunin ko. No? Ngayon, ito yung mga kwento na madalas kong naririnig kasi kapag ka nagpagamot ka, sabihin natin, tinanggap mo yung alok nung lamang lupa na yun, no, lamang loob, may kapalit yan eh. Ngayon, ang sabi nga ng Diyos, siya ay nagbibigay ng kayamanan ng walang kalungkutan. Ibig sabihin nun, hindi yung bandang huli magsisisik at malulungkot ka. Okay. Ngayon, pinopromote ko po sa inyo ang sistema ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ako'y promoter. Ang bawat Kristiyano is supposed to be promoter ng pamamaraan ng Diyos. No? Dito po sa Matthew chapter 10, kung nakabukas na po kayo, starting po dito sa verse 39, ano? So sabihin natin, pwede kang lumapit sa politician, pwede kang lumapit sa doktor, pwede kang lumapit sa albularyo, pwede kang lumapit kung saang pamamaraan. Ngayon, ang sinasabi ko po sa inyo, ito yung paraan ng paglapit sa Diyos at ang Diyos po, hindi mag-aalok ng isang bagay na wala siyang planong ibigay sa iyo. Kaya kapag ka nag-alok siya ng kasaganahan, nag-alok siya ng kapayapaan, nag-alok siya ng kaligtasan, nag-alok siya ng kagandahan ng buhay, plano niyang ibigay. No? Hindi ito paasa. No? Hindi ka pinapaasa lang ng Diyos, kundi siya ay ang tao kasi pwedeng magsinungaling, pero ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya maasahan mo yung pangako niya o yung tinatawag natin na maasahan mo yung kanyang salita. Ngayon dito sa verse 39, simulan natin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos po ay may plano sa bawat isa sa atin, no? Yung kalooban niya, merong general at meron din namang specific na para sa iyo lang. Hindi mo pwedeng gayahin yung buhay niya kasi sa kanya 'yon. Ang gagayahin mo ay yung buhay ng Diyos na specifically para sa iyo. Ngayon, sabi niya ganoon, kung ipagdadamot mo yung buhay mo at sa kagustuhan ng Diyos, masasayang yun. Yan ang ibig sabihin nito, mawawala. Masasayang yung buhay mo, umabot ka na ng matagal dito sa mundo, and yet,
hindi mo pa nagagawa ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. No, ang bawat isa ay may misyon. Ang bawat manok, kung tutuusin, ay naka-misyon sa kaserola. Yan ay kakainin natin. Yan ang yung purpose nila. Ngayon, ang sabi niya rito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Kung ipagdadamot mo ang buhay mo sa kalooban, sa specific na gusto ng Diyos, masasayang yun. Ngayon, nakakapag-isip nga eh. Bakit? Kasi, maliligtas ka ba kapag hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos? Paano ililigtas ng Diyos yung hindi niya mautusan? Eh, syempre hindi. No? Eh, yung empleyado mo nga, eh, tatanggalin ka kapag hindi ka nasunod eh. Ngayon, paano mo masasabing ligtas ka o makakamtan mo o maliligtas ka kung yung buhay mo ay pasaway sa kalooban ng Diyos? Ngayon, yung ibig sabihin ng kaligtasan sa isip ng tao ay yung pagka ako namatay, hindi ako pupunta ng impyerno, pupunta akong langit. Pero hindi nyo ba alam na ang ibig sabihin ng kaligtasan ay nagsisimula sa buhay na to? Hindi yung pagpatay ka na, doon ka lang tatanggap ng kaligtasan, huli na ang lahat. Kasi dito sa lupa, dito habang buhay ka, habang umihinga ka, habang nandito ka sa Baguio, ang kaligtasan ay ngayong present na ito. Alam niyo bang ibig sabihin nito? Maliligtas ka sa mga utang. Maliligtas ka sa kapahamakan. Maliligtas ka sa mga aksidente. Maliligtas ka doon sa pangit na nangyari sa'yo, na mangyayari sa'yo. Kaligtasan nga. Kaya nga siya'y tagapagligtas. Kaya kapag mamatay ka na, ay ang pangit naman. No? Pakikinabangan mo lang yung pera kapag ka namatay ka na. Anong tawag doon? Pensyon. Eh, ang Diyos ay hindi pensyon. Ang Diyos ay, may tawag sa ganyan eh. Ay, hindi, sorry, nalito na ako. Anong tawag doon? Pakikinabangan mo pagka patay ka na? Insurance. Pero ang Diyos ay pensyon. Buhay ka pa, nakikinabang ka na. Kasi yung mga tao po, sabi niya, kapag patay na ako, pag nasa langit na ako, makakamtan ko na yung magandang buhay. Mali po yun. Dahil ang sabi ni Jesus, naparito ko para bigyan ka ng magandang buhay, masayang buhay, ano pa? Masaganang buhay. So, sa mga gusto pong mawala na sa kahirapan, tanggapin niyo po ang promotion na binibigay ng Diyos sa inyo ngayon. Nasabi niya gano'n, sino mang tatanggap sa Kanya, kaya nga naparito sa Jesus para magkaroon ka ng masayang buhay, mapayapang buhay at masaganang buhay. No, kaya kailan mo na mararanasan yan? Ngayon, buhay ka pa. Kaya nga pensyon eh. Pinakikinabangan mo na siya, hindi ka papatay. No, hindi ka papatay, pinakikinabangan mo na, hindi ka tulad ng insurance, na makikinabang lang, hindi ikaw. Yung mga buhay. No? Kawawa ka naman. Okay. Sabi niya rito, ang mag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Kung gagawin mo yung dahil sa kanya, yung kalooban niya, makakaranas ka ng maraming himala. No, kung napapagod ka na sa buhay mo at walang nangyayari, sabihin natin, subukan mo si Lord. No? Kasi sabi niya, ang mawawalan ng kanyang buhay, ibig sabihin, yung salit na ang pangarap ko, ang gusto ko, ako po dami kong pangarap, kaso, hindi lahat maganda. No? Kasi nakita ko dito sa mundo, kapag ka mahirap ka, kawawa ka. No, kaya dapat yumaman ka sa kahit na sa masamang paraan, kaso may kabayaran yan. Ano yun? Mamamatay ka sa punta ka ng impyerno pati ayoko. Pwede ka naman palang gumanda ang buhay kahit na yung hindi mo ginagawa yung mali. Okay po, sabi niya ganoon, ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, dahil kay Lord. Hindi dahil sa gusto ng nanay, tatay mo o ng lola mo. Kundi, may mga tao po, dami kong mga klase noon eh, na sabi ko gano'n, bakit ito ang course na pinili mo? Klase ko, di syempre, yan. Sabi niya, ito gusto ng tatay ko, ito yung gusto ng nanay ko. Kaya, kumbaga, kinuha niya yung course na yun dahil sa kagustuhan ng iba. No, sabihin mo sa katabi mo, ang bait mo naman. Sana kunin ka ng Lord. Joke lang. Hindi ka pa pwedeng mamatay kasi magtatayo pa tayo ng simbahan. No, and sabi niya rito, dahilan kay Lord. Hindi dahilan doon sa gusto ng nanay tatay mo, kung hindi dahilan sa gusto ng Panginoon. Sabi niya ganoon, makakamit mo yan. Matitikman mo yung, naalala ko dati yung ano ba yung senyog? Yung ginaganon, tapos
pipigain yan, pagkatapos yun ang ibubudbud doon sa bibingka, walang lasa. Bakit? Pigana eh. No? Pigana, tinatanong ko kanina yung si Cresel ba? Cresel? Kilala niyo naman si Cresel, ano? Sabi ko, sino yung nagpapaawit? Sabi niya si Bon po. Si Bird. Niisip kong gano'n, nakikita ko, yun nandito lang. Sabi ko, di naman si Ibon yung kaya sabi ko, gumanon na lang ako. Ang laki-laki ni Ibon, di ko nakita. No na, nakita ko yung backup singer lang eh. Yung mga kapatid, yung pinigang gano'n, wala nang lasa yan eh. At sabi niya, yun ang magiging buhay mo. Piniga na bulsa. Piniga na kalusugan. Ano nangyari? Ay, yung buhok ko. Hindi ako nakapagpagupit. Haba ng meeting namin kahapon 7 hours. No? Okay. Yan, maganda merong nagsasign sa akin. Kasi pinanonood po tayo ng mundo dahil naka-live tayo. Sabi niya gano'n, ang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, yung ibinigay mo kay Lord yung buhay mo. Doon sa gusto niya, ha? Doon sa kalooban niya, doon sa course na gusto niya, doon sa lugar na gusto niya. No, ako po gusto ko rito sa Baguio kaso ang puso ko ay nasa Manila. Maganda rito kasi nga malamig, no? Ito yung air-conditioned city of the Philippines. Ayan, kaya yung isang camping namin dito, ginanap noon, dito sa may barracks ng NBI dahil kakilala namin yung miyembro namin yung director ng NBI dito. Sabi niya, yung barracks ko doon sa Baguio, doon kayo. At masarap dito, isa lang ang ayaw ng mga kasama ko, maligo. Nalala ko dati, dito kami, madalas kami rito nagka-camping sa Baguio. Hindi ko matandaan kung anong school yun, yung public school dyan. At naliligo kami, yung umaagos lang yung hose, gano'n, yung magganyan ka, tapos magbuhos ka. Dito sa Baguio, kapag ka bumubuhos ka, nagiging kanggaro ka. Sa mga nataga rito, nakaka-relate po kayo kasi yung tubig dito may kapangyarihang patalunin ka. No? At minsan na nakakapagtaka kapag ka nagsisimula ka ng maligo, no, iniiwas mo yung katawan mo sa ulo. Bakit kaya? Pag ginano mo yung, kumbaga, yung katawan mo, di ba dapat napapaligawan mo yung katawan? Bakit yung katawan mo parang automatic na lalayo? At naalala ko po yung isang simbahan na nung unang panahon na hindi pa rito ang simbahan natin, yung tubig galing sa bubong, iniipon nila. At yun ang gagawin ng paligo. Sabi ko, my goodness, ganun mo yung daliri mo eh, sa tubig. No? Pero alam niyo po, sa ibang bansa, makikita mo kung sino ang tunay na Pilipino. Bakit? Sa kabila ng mas malamig doon sa ibang bansa, nagyayelo yung ulan. Snow ang bumabagsak, ang mga Pilipino naliligo pa rin. No, kaya kung di ka naliligo, hindi ka Pilipino. Okay, sabi niya gano'n, ang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa gusto ng nanay tatay mo, hindi gusto ng kahit sino, kundi kagustuhan ng Diyos ay magkakamit nito, hindi napigang bulsa, hindi napigang buhay, hindi napigang kalusugan, kung hindi malusog na buhay katulad ng ibon. No? Andun na makikita mong gano'n na usually pagka kasi nakita mo yung tao mataba, malusog, hindi kinakapos sa pagkain yan. No? Pero pagka sabi niya gano'n, lalayo ka sa kalooban ng Diyos, mararanasan mo yung piga. O, akala mo masaya ka. Hindi, ang layo-layo mo sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay nandun sa plano niya. Nandun sa kalooban niya, nandun sa gusto niya. Kaya kapag ka nalayo ka sa Diyos, malayo ka na sa gustuhan niya. At anong kagustuhan ng Diyos? Kagandahan ng buhay, kasaganaan ng buhay, kasiyahan ng buhay. Maring maganda buhay mo pero never kang masaya. No? Ano mangyayari kasi nakapag-asawa ka ng pangit? No? Oh, wow. Okay po, dito sabi niya gano'n, ang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Sunod tayo sa next verse, sabi niya, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Hindi mo makikita si Jesus na naglalakad dyan, baka makakita ka, I'm telling you, multo yan. No? Baka white lady na nakita mo. Sabi niya, ang tumatanggap sa akin o sa lingkod ng Diyos ay tumatanggap kay Jesus. Okay, punta tayo sa susunod na verse. Sabi niya, ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya isang propeta ay tatanggap ng gantimpala, tatanggap ng sweldo, tatanggap ng
yung reward ng isang propeta, ay tatanggapin mo rin. Hindi mo naman pa kailangan maging propeta pala eh. Kasi kung tatanggapin mo ang propeta, ay tatanggap ka rin ng reward ng isang propeta. No? Tapos ang sabi niya ganoon, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid. Ano ibig sabihin? Yung matigas na. Joke ulit yun. Ang tumatanggap sa isang taong matuwid, ibig sabihin, yung righteous person. Kung tumatanggap ka sa isang righteous person, sabi niya, dahil siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa matuwid. Ibig sabihin, dahil sa matuwid siya, may tatanggapin siyang reward. Ngayon, yung reward na yon hindi dapat sa'yo kasi hindi tayo palaging matuwid. Tayo'y buhay pa. No? Ngayon, sabi niya gano'n, hindi mo naman pa kailangan maging super duper perfectly righteous. Ang sabi niya, tumanggap ka lang na isang taong matuwid, matatanggap mo yung reward niya. So, gano'n lang. Hindi mo kailangan maging propeta. Kailangan mo lang tumanggap ng propeta. Okay, sabi niya gano'n, at ang sino mang nagbibigay ng kahit isang baso, kahit isa lang, hindi 5, no? Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga maliliit na ito dahil ito'y alagad ko, no? At dahilan sa nakita niyo si Kenny, si Kenny Lynn, kahit siya 3 feet lang, no, kahit siya sabihin natin ang height niya hindi malaki, pero sabi niya dahil tinanggap niyo yung isang lingkod ng Diyos, no? Tatanggapin niyo yung reward niya. Isang basong tubig lang, hindi kailangan isang timba. No, hindi nire-require ni Lord 'yon. Bakit? Ang tinutukoy kasi ng isang basong tubig dito, ay yung kasi nauuhaw siya. Kailangan niya 'to. At ang sino man nagbibigay ng toothpaste na kailangan ni Ken, ay tatanggap ng reward niya. No? So, bigyan niyo siya ng deodorant, shampoo, at bigyan niyo siya ng boyfriend. No? Joke ulit yon. Okay. Sabi niya, ang sino mang nagbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mainit, malilit na ito, ang tinutukoy kasi ni Jesus, nandun siya sa Israel noon disyerto tong lugar na to kung tutuusin eh. Huwag mo siyang bigyan ng mainit. Naalala ko po nung andun kami sa Dubai, no? Papunta kami sa kasala, nagmaapura na kami. May ikakasal ako dun. Hindi namin alam kalikutin yung mga settings. Alam nyo ba, ang Dubai parang 3-4 times ang init sa Pilipinas. Sa Manila, hindi sa Baguio. Ang init dun. Yung alam nyo yung parkingan ng mall, pag lumabas ka ron na naalibadbad ka na hindi na maganda ang pakiramdam mo, gusto mo nang pumasok sa loob. Alam niyo yung waiting shed doon, naka-aircon eh. Pag yung ginawa dito sa Pilipinas, maraming titira. Paglabas mo, yung labas lang na ganito, ang init. Parang 3 to 4 times ang init, depende sa season. Ngayon, yung may nagtitinda po ng taho doon sa gabi. Kasi sa gabi lang usually malamig eh. Sabi ko gano'n, ano yung tinitinda niya? Kasi mukhang taho eh. Mukhang taho yung tinitinda. Ngayon, nung lumapit ako, curious ako. Aba, yung tinitinda niya tubig. Bakit kasi yung init nakakapawi ng... Ngayon, ang sinasabi niya rito, ang sino man magbigay ng malamig na tubig, ibig sabihin, paypayan mo yung lingkod ng Diyos. Tulungan mo yung lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng wala kang gantimpala na matatanggap. No? Ito po yung pamamaraan ng Diyos. Nasabi niya sa tao, kumbaga, nagsayaw na nga ako para mapansin ako. Nagtumbling na nga ako para mapansin ako. Hindi pa rin ako pinapansin. Hindi mo kailangang magpapansin sa tao. Ang sabi niya sa Diyos, yung isang basong tubig lang na binigay mo kay Pastora Irish, no? Ay may kapalit. Hindi pwedeng wala. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, ang mahirap dito, may Bible study sa bahay ninyo, tapos si Pastor Irish na nagpunta, pagdating doon, pinaglinis mo pa. Hindi mo tinanggal yung pagod niya, ang ginawa mo, dinagdagan mo pa yung pagod niya, iba yun ang usapan dito. No? Sabi niya, kung bibigyan mo ng isang malamig, ang isa sa mga maliliit na ito, dahil siya'y alagad ng Diyos, pinitiyak ko, tingnan nyo, nagbibigay ng assurance si Lord. Hindi assurance ng isang tao. Kaya pag yung tao nagsabi sa'yo, babayaran kita ng utang, huwag ka maniwala rin.
Ang sabi niya ganun, si Lord, nagbibigay ng assurance, ng katiyakan. Ang utos ng hari, hindi mababali ang pangako ng Diyos. Hindi mapapako. Sabi niya ganun, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. No? Ngayon, ano tinutukoy ko rito? Ito po yung pagtatanim. Sabihin nga natin pagtatanim. Habang nandito ka sa lupa, ay magtanim tayo, no? Alam naman natin yung ang analogy o kwento ng mga magsasaka, hindi aani kapag wala siyang tinanim. Ngayon, yung mga magnanakaw, hindi nagtatanim yan kasi nilanakaw niya yung bunga ng iba. Yung pinagpagura nila, nilanakaw niya, ay kaya nga may gumawa tayo ng batas na ipakulong yung mga yan eh. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, ito rin, ganito rin. Kung ano ang buhay mo ngayon, yan ang tinanim mo noon. Kung ano ang ginawa mo noon, yan ang inaani mo ngayon. Usually po, yung mga taong may cancer, sila po yung mga nagtanim ng tulad ng sigarilyo. No? Sa lung cancer yan. No? Alam na nga bawal kainin. Kain pa ng kain. Katulad po ng lagi ko sinasabi, hindi po naman kasalanan ang kumain ng baboy. No, na nakakagulat nga kasi sa ibang bansa, yung pong pork chop. Alam niyo, pinakamasarap sa liempo at pork chop yung taba. Bakit ko ano yung masarap yun ang bawal. Na ano. Ngayon, nandun po ako sa ibang bansa, sabi kong gano'n, mag-barbecue tayo. Alam niyo yung tinitinda nila rin walang taba. Sabi ko, ba't walang taba rito? Sabi ng kapatid ko, kuya, walang taba talaga rito. Kung gusto mo ng taba, doon ka sa may lugar na pwede ka lang bumili doon na may taba. Sabi ko, hindi na masarap. Kasi yung taba ang ano eh. Nakukuha niyo mga kapatid? No, kaninong cellphone to? Sa'yo? Tinatawagan ka ni Barack Obama. Nagre-ring eh. O, sige po, sabi niya, yung pagtatanim. Sabihin nga natin minsan pagtatanim. Ayan po, ang sabi po ng Biblia, kung anong tinanim mo, ay siya mong aanihin. Yan po ay nasa Galatians 6:9. Akala natin, salawikain lang, pero ito po ay biblical na kung anong tinanim mo, ay siya mong aanihin. Pero pupunta tayo sa context na tinutukoy po ng Biblia. Ang tinutukoy po ron, basahin nyo na lang po, kasi maubusan tayo ng time, at once a year lang anniversary natin, at meron tayong binyagan mamayang hapon. No? Kayo po ay bibinyagan sa tubig mamayang hapon. No? Dahil sa kakulangan ng tubig, yung ulo na lang ang nilulubog. Ngayon, sabi niya gano'n, yung pagtatanim, kung titingnan natin ang Biblia, sabi niya gano'n, kung gusto mong gumanda talaga, yung gusto mong makakuha ng benefits, nandun po tayo sa pagtatanim. At mga kapatid, ang isa pong tinutukoy dito sa Galatians 6:9, yun ang nakalagay doon sa, ang nakalagay doon ay, ang tinanim mo ay siya mong aanihin. Galatians 6:9 po yan. Kung anong tinanim mo ay siya mong aanihin. Pero kung titingnan mo kung ano talaga yung pinipinpoint, kasi pagka sinabi kong ganyan, aba, ang dami nyo. No? Pero pag ginanong ko, parang side na yan. Pero pagka in-specific ko, ang tinutukoy niya, anumang itanim mo sa lingkod ng Diyos, ay aanihin mo. Kaya pag nakita mo ngayon, sabihin natin si Ken, sabihin, dito na naman yung babaeng payat, ito na yung babaeng pangit. Uy, hindi pangit yun, kamukha ni Lord yan. Kapag kung ano man ang tinanim mo, no, ay, andyan na naman yung mga worker, tago niyo yung ulam. No, kung yun ang itatanim mo sa mga manggagawa, ang sabi ng Biblia, aanihin mo yan. No? Sige po, kalabitin yung katabi mo at sabihin mo, huwag kang matutulog. Tatawagin ka ng pastor. Kagabi, pagkatapos namin mag-meeting ng 7 oras, tulog kagad eh. Bakit? Malamig. No? Alam niyo, yung maganda po yung malamig, nakakatanggal ng init ang ulo. No, matagal dati nagtinda kami ng baka. May goodness yung sahig, puro sebo. May nadulas na rin, ganyan. Kaya sabi namin, ang baka pala nakakainit ang ulo. Okay po, punta ngayon tayo rito sa
Dito sa unang hari, no? Sorry, Second Kings. Second Kings chapter 4. Second Kings chapter 4. Ayan, no? Second Kings chapter 4. Ready na kayo? O, tingnan po natin ang kwento rito ni Eliseo at ng isang babaeng hindi masaya sa buhay. So, pag-usapan natin yung kwento ng isang babaeng mayaman pero hindi masaya sa buhay. No? Nasa kanya na ang lahat pero may kulang pa rin sa kanya. Yung isang bagay. Minsan minsan nakakapagtaka na bakit sabihin mo nasa iyo na ang lahat pero may kulang pa rin. No? Bakit gano'n? Tingnan po natin ang kwentong ito. Simulan po natin sa verse 8. Sabi niya, minsan si Eliseo nagpunta sa Sunem. Ito po isang lugar. May isang mayamang babae. Wow! Siya po isang rich woman. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Sino? Si Eliseo ay in-invite na siguro mag-dinner o mag-lunch o mag-breakfast. Ngayon itong si Eliseo may kasamang assistant, may julalay siya. At sabi ganon, mula noon, doon siya kumakain tuwing pumupunta sa lugar na yun. Bakit? Every time dadaan itong propetang ito. Every time na dadaan itong lingkod ng Diyos na to. Every time na dadaan si pastor, ini-invite siya nito. Sabi niya, dito ka na kumain. Dito ka na kumain. Dito ka na kumain. Alam niyo po, ang nanay-tatay ko nagbabudget sa bahay. Wala akong pakialam eh. Pero nung naranasan ko, ako na nag-budget, yung mga sa katabi mo, magastos ang may bisita. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Kung sarili mo lang pinapakain mo, gano'n, na okay lang. Pero nung ako na nagbabudget, mas magastos ang may bisita. Ayan. Ngayon, edi, anong nangyayari nito? Yung supposed to be, pagkain ng anak mo, pagkain ng pamilya mo, mapupunta pa sa bisita. Di ba? Kaya nga, ito po yung sitwasyon, hindi naman problema ito doon sa babaeng ito kasi nga, mayaman siya. Walang problema. Kasi rich. Ngayon, sabi niya ganon, mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. At may ugali po ang mga Israelita na mas masarap ang pagkain na ino-offer nila sa bisita kaysa sa sarili. Parang Pilipino, di ba? Kung pag may bisita, doon lang inilalabas yung magagandang pinggan. Pero pag ikaw, kuripot ka sa sarili mo, pwede na yung at least naman ikaw, pag kumakain ka, pwede ka magtaas ng paa, yung bisita hindi. Ngayon, sabi niya ganon, tuwing dumadaan siya doon, hindi ko alam kung gaano kadala, siguro weekly. Doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, dahil lagi naman lang nadaan si Propeta Eliseo, sabi niya gano'n, sa mister niya, sabi niya, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito, bakit hindi natin siya ipagpagawa ng kwarto na matutuluyan doon sa taas? Para tuwing dadaan siya, malaking abala to. Pero, ano naman ang maleles sa'yo kung mayaman ka? No? Wala, hindi siya, Pero ito po yung courtesy na sinasabi natin na nakikita mo yung pangangailangan ng tao na siguro inaabot na siya ng gabi. Ngayon, ang gagawin niya, kain ka na. Ngayon, pagkatapos kumain, papaalam na sila, alis na, madilim, at doon po marami po kasing ina-ambush. Pagkagabi, delikado po ang mag-travel doon kasi walang street light nung unang panahon, no, walang solar. Kaya sabi niya ganon, natitiyak kong lingkod ang Diyos na ito, bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan na niya tuwing pupunta rito, bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilaw. Ngayon, hindi na natin pag-usapan to na pinatuloy mo yung tao kapag walang ilaw saan sa bodega. Ay, wag ganon. No? Alalahanin mo, ang pinag-uusapan po natin dito ay pagtatanim sa lingkod ng Diyos. Pagtatanim sa gawain ng Diyos. No?
Pagka sabihin natin, merong si congressman, makikiinom, bibigay mo yung basong may light, LED light pa, umiilaw pa. Pag yung isang pastor, nakakalungkot dahil sasabihin ka, ay, tawagin niyo si pastor, mapapanis na kasi yung ulam. Bakit yung mapapanis na ulam mo ibibigay mo? No? Hindi dapat ganon. Kasi nga sabi niya, natandaan mo kung ano man ang gagawin mo sa lingkod ko, sa akin mo ginagawa. Nag-iipon ka lang ng gantimpala mo. Kaya mga kapatid, marami pong salamat, hindi dahilan sa nandito si ate, yung pagpapahiram ng lugar na to, no, para yung pagpapahiram ng gawain na to at makikiinom kami at makikikain kami pa sa inyo, no, at mamaya siguro makikisiar pa. Ang sabi niya, dahil sa lingkod ng Diyos yung ginagawa yan, ay kapalit yan. Kasi kung hindi nyo ipapahiram ang lugar na to, magpipilitan kaming umupa ng malaking concert hall na sinasabi namin sa inyo, hindi namin kaya. Kaya hindi nababaliwala yung courtesy, yung tulong na ibinibigay ninyo. May mga tao po na sabi nila, yung bahay namin, gawin yung simbahan tuwing linggo. Hindi baliwala yan. Kasi sa atin, maaring thank you sa Diyos, may bayad yan. Kaya sabi niya, may kapalit eh. May kapalit yan. Tinitiyak ko sa inyo, may kapalit yan. Nalala ko dati, paulit-ulit ko pong naririnig itong mga kwentong ito. Sabi nung tatay, nasa na kaya yung, sabi nung nanay, nasa na kaya yung binili kong bangus dito? Abay, ninakaw na pala nung anak, binigay sa worker. Ano nangyari? Pinakain ng nakaw. Joke yun. No? Asa na kaya yung pinamalengke ko lang kanina? Maya-maya, yung pala binigay sa worker. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang humusga. Hindi mababaliwala lahat ng utos ng Diyos, lahat ng magandang ginagawa mo sa Diyos ay may kapalit. Hindi zero yan. May kapalit yan. Kaya sabi niya ganon, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito, bakit di natin siya ipagpagawa ng silid? So, permanente na. Dito ka na. Sabi mo sa katabi mo, akin ka. Sabi mo rin sa pastor, akin ka. Bibigyan kita ng bahay, ng titirahan, ng lamesa, ng upuan, ng ilaw. Anong gagawin mo rin sa lamesa? Lalatagan mo ng pagkain. No, kasi yung pastor kasi nag-aaral eh. Mahirap kasing mag-aral lang walang ilaw. Okay. So ano man yung kailangan niya, yung basic needs ng pastor, ibinigay ng babae nito. At ito na nangyari, sabi niya, nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid. Fast forward, gawa na yung gawa na yung kwarto. No? So meron na siyang higaan, hindi siya pinahiga sa sopa. Hindi siya pinatulog sa CR o sa bodega. Sabi niya, gawa na yung silid, yung kwarto niya. At ito na, nang magbalik si Eliseo, doon na siya nagpahinga sa silid, inihanda sa kanya. At ito na ngayon, itong dalawang lingkod ng Diyos, si Eliseo at yung kanyang assistant, yung kanyang worker, yung kanyang alalay, at nag-usap sila. Yan, may kwarto tayo rito. Tapos mayroon pa mga sticker na yung glow in the dark. No? Tapos siguro naman sa atin may electric pa kasi noong unang panahon wala electric pa eh. So binigay sa ila at ito po ang usapan nila. Tinawag niya ang kanyang assistant o ang kanyang katulong na si Gehazi. Tawagin mo ang babaeng ito, yung mayaman na babae. Sabi niya ganoon. Sumunod naman ang inutusan at di nagtagal ang babae nasa harapan na ni Eliseo. So ibig sabihin, umakyat. No, tatlo sila ron. At ang sinabi niya sa kanyang katulong, ang kinausap niya yung kanyang assistant, sabihin mo na pinapasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Teka muna. Magkaharap na kayo ng babae, bakit di mo masabing magsarili ng diretso, bakit kailangan dumaan pa? Meron po silang tinutukoy dito na baka magkaiba sila ng lengguwahe. Si Eliseo Tagalog, yung babae Bisaya. May difference ng yun po ang isang sinasabi rito, no. Ngayon, sabi niya gano'n, sabihin mo rin sa babaeng ito, salamat, no. Ngayon, sabi pa niya,
Itanong mo tuloy kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti. Oh, usapan natin dito ay gantimpala, reward. Ngayon, sino po ang gusto mag-ipon ng points? Minsan nakaipon ako, yun, kataas yung kamay niya. How many times ako nag-iipon na parang yung Petron? Bandang huli, libre na gasolina ko eh. Kaya halimbawa, yung isang kakilala ko sa taga-abroad, sabihin ko ganun, mamimili ka sa SM, kunin mo yung, ano tawag to? Advantage card ko. Bakit? Kasi nag-iipon ka ng points. Hanggang sa Shopee o sa Lazada, pag nag-ipon ka ng points, nakakamenos, di ba? Ito na, sabi niya, ito na yung reward mo. Itanong mo tuloy kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang ganti. Ang Diyos naghahanap ng way para magantihan ka. Ang Diyos ay walang utang na loob sa atin. Ang Diyos ay hindi nangungutang ng loob. Bakit tayo pang may utang ng loob sa Kanya? Pero ang Diyos ay marunong gumanti. Ano bang maigaganti ko sa pag-MC ni Panginoon Joseph? Ano bang maigaganti ko sa pagpapaawit ni Ibon? Patabain mo pa. Ano bang maigaganti ko sa paggigitara ng mga gitarista? Ano bang maigaganti ko kay Kenny Lynn? Ano bang maigaganti ko kay Pastor Larry, kay Pastor Marlon? Ano pang maigaganti ko sa mabuting ginawa, sa mga tumutulong? Ang Diyos naghahanap ng ganti. Hindi niyo ba napapansin ito? Minsan andun po yung magse-self-pity ka na, ang dami kong hirap na dinaanan, pagkatapos wala man lang mag-appreciate. Kanino ka ba naghahanap ng appreciation? Kung sa tao ka naghahanap, nagkakamali ka, na kumbaga, naghahanap ka ng tubig sa disyerto, wala kang makikita doon, usually. Sabi niya, sa Diyos ka maghanap. Bakit kasi? Nag-iisip siya sa'yo. Iniisip niya kung paano kang gantihan. Kaya hindi nababaliwala yan. Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Naghahanap siya na pwede niyang maitulong sa iyo na paano ko ba matutulungan tong babaeng ito sa ginawa niya sa akin? Paano ba? Nanggaling kami roon sa, ano ang pangalan nito? San Carlos, yung bagong simbahan. Nung pagtingin kong gano'n, sabi ko, ba't pababa? Maliit yung hagdanan. Ako, hindi ako makakapagdala ng malaking kamar ito. Yung washing machine na malaki, di kakasya. Tapos tinitingnan ko, bababa kaming gano'n, gaganyan, nakahawak ka. Tapos pagtingin mo sa baba, ang lalim. Tapos yung aakit na gano'n, nai-imagine ko si Ibon, pag yan, natisod sa taas. Rorolyo yan, makikita na lang kami sa baba. Sasabi niya, ba't umiikot ang mundo? Pagbababa mo gano'n, iniisip ko gano'n, parang, sabi ko, parang hindi simbahan ito eh. Bakit? Kasi tagong-tago doon sa looban. Parang ito yung tinatago yung buntis eh. Bakit gano'n? Pero hindi ako nagja-judge na sa ganyan kasi alam niyo ba, meron tinatawag pong search and rescue. Meron palang pinapahanap, meron palang pinaparescue ang Diyos kahit na doon ko sa pinakadulo-dulo. Kaya ayoko mag-judge sa ganyan kasi nakita ko po yung resulta na meron lang palang isang taong ire-rescue si Lord doon. Tapos pag na-born again, lipat na ng mas magandang simbahan. Ay, madalas po nangyayari dito sa Rema yan. Kaya okay lang. Basta nandun ang presence ni Lord, doon din ako. At ito po, yung babae, sabi niya, itanong mo tuloy kung ano ang may tutulong natin sa kanya. Pakitanong nga yung katabi, ano ba gusto mong itulong ni Lord sa iyo? Aba, hindi ako nagtatanong nito. Si Lord. Ay, di ba? Dahil may ginawa kang mabuti kay Lord eh. Naging supporter ka ng gawain eh. Ito ang sinasabi niya. Hindi yung babae nagsabi, pwedeng humingi ng kapalit. Hindi. Hindi yung babae naghihingi ng reward. Si Lord ang naghahanap ng anong pwede kong i-reward sa'yo. Alam nyo kaya hindi nakukuha yung mga reward? Unclaimed. Bakit kasi hindi pinagpe-paid na... Kasi ang paid kasi, pakabig. Hindi pabigay, pakabig. Ano ang makukuha ko? Actually, may kadamutan nga pero yun ang totoo. Hingi ako ng tulong
para gumaling yung anak ko. Hihingi ako ng tulong para pagkain ko sa pamilya ko. At itong sinasabi ng Diyos, ano ba ang pwede kong ibigay sa iyo kasi hindi ka naging madamot. Ang Diyos na naghahanap eh. Pambihira. Ang tao mapaghanap. Pero sa kwentong ito, ang Diyos na ang naghahanap ng ano ba ang utang ko? Ano ba ang pwede kong ibigay? Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi nangungutang. Pero naghahanap siya ng pwede niyang iganti. One day mag-worker ka. Gagantihan ka ng Panginoon dyan. Bigyan mo ng dahilan ang Diyos na pagpalain ka. Bigyan mo ng dahilan ang Diyos na pagalingin ka. Bigyan mo ng dahilan ang Diyos na pasaganahin ka. Bigyan mo ng dahilan ang Diyos na pahabain ang buhay mo. Pagandahin ang buhay mo. Bigyan mo ng dahilan ang Diyos na iligtas ka. At ito na, tinuturo na ng Panginoon sa atin. No? May mga sa katabi mo, hirap-hirap mong invitein dito. Tingnan mo, ganda pala ng offer, ganda pala ng promo. Ay sabihin nyo sa katabi nyo, huwag nyo kong tingnan. Yung hirap-hirap mong invitein. At every time magsa-Sunday service tayo, magsa-Sunday service, iniimbitahan mo siya sa pagliligtas ni Lord. Puro promo dito. Anong binibigay dito? Mga promo code. Anong promo code? Ayan o, pagkapangako. 1 Kings, chapter 4, verse 13. Promo code yan. Anong gagawin natin sa promo code? Ibabalik mo. Ipapakita mo kay Lord. Lord, sinabi mo, promo code mo. Sabi niya ganoon, itanong mo tuloy kung ano may tutulong natin sa Kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Hindi ka nakisama, kundi naabala ka. Di mga sa katabi mo, tingnan mo. Tingnan mo yung maganda na yan, tingnan mo yung pogi na yan, at sabihin mo sa Kanya, abalahin pa kita. Bakit abala? Bakit abala? Kasi I will not offer anything that cost me nothing. Ibig sabihin, dapat may halaga sa iyo yung binibigay mo kasi kung walang halaga sa iyo yan, wala ring halaga kay Lord. Pero kung may halaga sa iyo, abala sa akin tong pag-worker na to. Sa halip na nag-aandar na yung pangarap ko na abala ako ng Panginoon. Kaabalahan. Sabi niya gano'n, may reward yan. Sa halip na papunta na yung pangarap mo doon, ang nangyari na alintana, kumbaga nahadlangan, napigilan, nag-about face ka, at nagpunta ka rito dahil sa gusto ng Diyos, naabala ka. May reward yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Siguro magandang time na may kwento ko to. Hindi kasama sa outline ko to. Binigyan ako ng kapatid ko ng ng 21,000. Pambili ko rin ng aircon. Noong time ng summer. Ay, pambihira. Ang sarap mabuhay pag may aircon. Yung kwarto ko kasi, nandun sa attic. Ibig sabihin, ako yung pinakamalapit sa araw. No? At sabi ng kapatid ko, bili ka kuya ng ng aircon. Oh, salamat sa kapatid na nagbibigay ng aircon. So, binigyan niya ako ng cash na 21,000. Ito po ay noong 2014 pa. No? Ngayon, sabi niya gano'n, bili ka. Sige, sabi ko, thank you. Sabi niya, malis na kaya tayo. Samahan kitang bumili ng aircon. No, gusto ko yun. Yung sasama siya. Abunuhan niya kasi kulang eh. No, siya nakakita, kulang pa ng 5,000. Sige na nga, magaganon yan eh. Oh. Kasi sabi niya gano'n, no, wala na tayong tatay, wala na tayong nanay, 4 na lang, 4 na lang tayong magkakapatid. Sabi niya, kung kailan nawala ang tatay nanay, doon ako uuwi ng Pilipinas. Sabi niya gano'n, gawin ko ng yearly ako umuwi. Kasi tayo-tayo na lang ang magkakasama sa buhay. No? Mabait yung kapatid ko sa akin. Okay. Gusto kong kasama siya. Kaso, doon sa time na yun, parang tinatamad ako. Sabi ko, saka na lang, kasi mainit sa labas, saka na lang. O kaya, minsan kasi yung tao, utusan mo, bili ka ng ganito, mamaya na pag malamig na. Hindi ba? Sa Baguio, di po pwede yun kasi lagi malamig. Alam niyo, nasa umalis yung kapatid ko, hindi na nakabili. Pagkatapos na, nagpapahanap ng simbahan. At maalala ko po, nagpapahanap ng simbahan, nagpapahanap ganyan. Tumawag po sa akin yung Orani at ang sabi sa akin,
Pastor, nakakita na po kami ng simbahan na pwede nating rentahan. Sabi ko, magkano? Ang down deposit po niya ay, ang renta po ay 3.5. So, magkano down deposit? Eh di syempre, usually kasi 1 month deposit, 1 month advance para may pangmadyong yung may-ari, no? Ngayon, di magkano yan? Magkano? 7,000. Sabi ko, saan ako kukuha ng 7,000? Biglang, di ba may 21,000 ka? Eh pag binili ko to, maaalintana. Maaabala yung lamig na matatanggap ko. Matagal pa akong pumunta ng Baguio. Di ngayon, syempre, bilang pastor, magtanim ka rin. So binigay ko. O di wala na. Magkano na natira? 14 na lang. Ano ba naman yan? Mag-calculator naman kayo. Okay, nung tumawag na naman sa akin, hindi, parang kumbaga parang days lang ang pagitan eh. Biglang tumawag sa akin, hindi ko matatandaan, hindi ko masyadong matanda, pero parang antipolo. Ang antipolo po ay city. Sabi niya, Pastor, nakakakita na kami ng bahay dito. Sabi kong gano'n, gano'ng karami, gano'ng kalaki? Sabi ba naman niya sa akin, mga 7 po. Sabi ko nga, late naman, ano po yung 7 po yung nakatayo na lahat? Hindi po pwede, magsisimba ka, gagawin mo simbahan, 7. Ngayon, sa hanap-hanap, nakakita sila, sabi ko, magkano ang renta? Sabi niya, Pastor, okay na po ito, nagsisimula pa lang naman tayo, siguro po mga 12 tao ang kakasya kasi mahal talaga dito sa Antipolo. O sige, sabi ko, magkano ang renta? Sabi niya sa akin, 3.5. So magkano down deposit? 7. Saan ako kukuha ng pera? Eh di ba may 14 ka pa? Oh. Kasi minsan alam niyo, dapat maunang magbigay yung leader. Minsan galing natin magturo na, magbigay ka, ikaw kaya mauna. Magpakamatay kayo, mauna ka. Joke lang yun ha. Okay po, ngayon sabi kong ganon, alam niyo po ba yung pag binubunot mo ng ganon? Parang kada bunot mo masakit. Na yung parang hihingi yung baon na, kumbaga, ito, Tapos, meron pa pong kulang, ayan Tapos, yung utang pa po na, ayan Pag nakikita mong nababawasan na, nauubos din yung saya mo. Tama po ba? Hanggang sa mamaya, sige, sayo na Tapos magsasalita ka pa ng pangit. Saksak mo sa baga mo. Pangit. Narinig ko sa radyo yung ganyan, kaya tinanggal nila yun eh. Okay po, ngayon, sige, ayan 7,000, sige. So, yung aking aircon po ay naabala na. Alalahanin niyo po, tinitingnan ng Diyos yung kaabalahan sa'yo. Hindi yung walang kwenta sa'yo. I will not offer anything that cost me nothing. Yung naabala yung time ko, naabala yung schedule ko, naabala yung pangarap ko, naabala yung budget ko. At bandang huli, meron pa pong isang simbahan, hindi ko na matandaan dahil sa sobrang tagal na. Sabi niya, Pastor, nakakita na kami ng simbahan. Sabi kong gano'n kalaki, ganito, paganda na po, pang simula. Alam niyo mga kapatid, ito po sa mga kasal, meron pong isang tao na gustong magpakasal sa akin at sabi ko kailan ka magpapakasal. Sabi niya, hintayin ko muna magkaroon ako ng 400,000. Malabo ka ng makasal. Maliban kung mayaman ka katulad ng babaeng ito. Bigyan mo lang na presentableng kasal yung asawa mo. Ano yun? Pwede lang pansit tsaka arsikola. Mas mura yung arsikola kaysa sa coke. Basta bigyan mo lang. Alam niyo, naalala ko, isang worker po natin dito sa Baguio nagsabi sa akin, Pastor, ang isang palatandaan na talagang mahal mo yung babae. Sabi ko, pakasalan mo siya. Yung kasal ang nagbibigay ng, sabi niya, ito ang sign na mahal mo talaga yung babae dahil inoperan mo ng kasal, hindi mo inoperan lang ng anak. Alam niyo, kadalasan po, nagpapakasal po yung mag-asawa, hindi dahilan sa mahal, kundi buntis eh. Dahilan doon sa bata, which is mali. May mga sa katabi yung ba't tahimik ka? Mga prinsipyo to eh. Okay. So, sinabi sa akin, Pastor, po, 3.5 ang down. Nahingi po ng 1 month deposit, 1 month advance, 3 month, 3.5 ang rent. Ngayon, ito na. Wala nang natira.
Alam niyo ba yung ano, habang dinudukot mo yung pera, goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Naglalakad ka, gumaganong-ganong ko. Goodbye. Ubusang, etong mahirap. Tatanungin ako ng kapatid ko, Kuya, asan na aircon mo? I-video mo nga. Hindi niya binigay sa akin yun na pera ko. Binigay niya yung pambili ko ng aircon. At hahanapin niya yun. Kasi kung binigay mo yung ano, at gawin niya, bigay niya sa ibang tao yung pera, wala na tayo magagawa. Pag karapatan mo yun. Pero yung binigay sa iyo, pambili ng aircon, tapos ginastos mo, hahanapin sa iyo yan. Eh, ano pwede kong gawin? Eh, ayoko naman yung kumbaga, Kuya, asan ka? Pakita nga nung aircon. Eh, nandito ako sa malayong lugar eh. Eh, puro ka pagsisinungaling, Krisyano ka pa naman. Para hindi ka lang mahalata. Ngayon sabi ko, nung sabi niya, Kuya, saan na aircon? Sabi ko, eto na. Kumbaga parang, it's time to face reality na, Lord, anong gagawin ko? Binigay ko yung pera ko eh. Mga kapatid, nagbigay ka sa pinakamayamang, hindi sa pinakasinungaling, hindi sa pinakakuripot, kung hindi sa pinakamayamang Diyos. Kasi alam nyo, may mga Diyos-Diyosan na nag-o-offer din ng pera. Pero nagbigay ka sa isang Diyos na hindi nagsisinungaling at hinahanapan ka ng butas para pagpalain. Wow! Hindi kayo hinahanapan ng mali. Paano ko bang mapalo itong anak kong ito? No, dagdagan ko kayong kapangitan niya. Hindi ganun eh. Naghahanap siya ng butas sa'yo para makaganti. Nakukuha niyo mga kapatid? Eh ngayon, dahil promotion nga ito, eh sinimulan ko lang sabihin, Lord, kailangan ko ng pambayad doon sa bibiling aircon. Kailangan ko, Panginoon. Kailangan ko, Panginoon. Kailangan ko, Panginoon. Sisimulan mo na i-claim. Seek and you will find. Knock and it shall be opened. Kung meron kang problema sa ano, make sure marami kang points. Make sure marami kang coins sa Lazada. Make sure may dahilan ng Diyos sa pagpalain ka. Sabi mo nga sa katabi, hindi ko po kayo kilala ha. Maliban din sa mga batang ito. Sabi mo nga sa katabi mo, tingnan mo, hirap mo gayahin sa simbahan. Wala akong kilala, maliban dito sa mga bata. Naghahanap ang Diyos ng butas para pagpalain ka. At sabi ko, Lord, marami na akong points. Kasi naghahanap siya ng ganti. No? Sabi niya, huwag kang gaganti sa kaaway. Pero dito po, mga kapatid, ang pagganti kasi, wala namang masama riyan at walang problema. Hindi po bawal ang gumanti. Basta ang Diyos ang gagawa. Pero pag ikaw ang gagawa, binabawal po ng Panginoon yan. No, sabi niya, vengeance is mine. Sabi niya, vengeance is mine, said the Lord. So okay lang gumanti. Basta si Lord ang gaganti. Hindi ikaw. Ngayon sabi ko, Lord, kailangan ko na. Di siyempre, sisimula ka na mag-pray. No? Nagpe-pray ka. Ano ibig sabihin nito? Kine-claim mo na. May credit ka dun eh. Pag may credit ka, hindi mo kailangan may dalang pera. Hindi mo kailangan may dala kang cash. Bakit? Kasi may credit ka eh. Naghahanap siya ng paraan para gantihan ka. Eh sabi ko, Lord, kailangan ko ng hahanapin ng kapatid ko to. Eto mga kapatid, mabuti na lang, lalabas ka ako sa kulungan ko, hindi ako bumili ng aircon. Kasi kapag bibili kayo ng aircon, kailangan po ng may mag-survey. Ano yung sabihin ng survey? I-check kung ilang horsepower ang para doon sa kwarto mo. Tulad ng Mauban, aircon yan, di ba may nag-survey? Ilang kabayo ang kakasya na horsepower. Yung kotse, yung tulad yung mga Toyota Vios na yan, mga ano lang yan, mga 100 lang na kabayo ang lakas niyan eh. Alam niyo ba yung Vios namin, pumunta kami rito sa Baguio, tinulak pa namin paakyat. Nakakatawa. Kabago-bagong sasakyan, tinulak namin paakyat. Bakit? Hindi kaya eh, mahina ang horsepower. 1.3 lang eh. No? Pero mas gusto ko ng meron kaysa wala. Tapos nung last ata namin punta rito, nagsambyop kami. Saan ba kami dinala ni Irish? Ha? Ano? Nare? Okay. E di yung parking pala doon, pababa. Kaya iniisip ko, madali ang pababa. Madaling bumaba sa impyerno. Right? Mr. Dog. E di pababa. Pagkatapos namin ma-enjoy yung sambyok, mahirap ang paakyat, patungong langit.
Alam nyo, di dahan-dahan na ganyan kasi ang pinakalabas nung pintuan, eh, ang daming tao nagdadaan. So pagdating sa ganyan ay wala na. Ayaw nang umandar. Ngayon napilitang umatras si Badong. Ngayon sabi ng guard sa kanya, eh anong horsepower ba yan? Sabi niya 1.3. Ay hindi, dapat dito mga 1.5. Pasensya na, yung kotse mo 1.5, 1.3 lang. Kulang pa ng 2 kabayo. Ngayon, magsisimula ka ron, buwelo ka. Kinakabahan ako. Sabi ko, paano kapag may dumaan sa sakyan? Tapos, ting! Bagsak niya, langit na. Parang, hindi kaya eh. Eh ngayon, mga kapatid, nagpunta yung nagpa-survey ako sa Coppel. Sabi niya rito, mga mga 1 horsepower. 1 horsepower? Sabi ko, pag nag-summer dito, yung itlog nalalaga. Kasi parang kugon. Alam niyo, yung sobrang init. Tapos nung sige, magkano, ganito, ganyan. Tapos nung alam niyo sinasabi nila sa akin, kung gusto mo ng malaki-laki, 45,000. Eh, sabi ko, 14, 21 lang ang pera mo eh. So, paano to? Tapos nagpa-survey po ako sa LG. Kasi yung LG, maganda raw yung katawan. Tapos ang sinasabi din niya, kung gusto mo ng malaking yung hindi hirap ang makina, eh 45,000. Eh kulang na. Tapos alam niyo, maya-maya, nagpa-survey ako sa Kondura. Ay, ang hinihingi niya, 60,000. Sabi ko, di ko po binibiling kumpanya niyo, yung isang aircon lang. 60,000. Eh, sabi ko, masyadong malaki. Kasi sabi niya, yung Kondura daw, built for the Philippine weather. Na hindi basta hindi katulad daw sa ibang bansa kasi malamig talaga. Eh dito raw, yung Pampilipinas daw yung ganyan. Eh sabi ko, yung 60,000, kahit sa Pilipinas, mahirap. So, ito po, hindi nagsimula ka nang magsabi niyang ganyan, no? Ito na yung time na mag-claim mo na yung promo code mo. Bakit kasi may tinanim ka eh? Alam niyo, paiksin ko po yung kwento. Nagsettle po ako sa Panasonic. Sabi kong ganyan. O ngayon, naghanap ako ng sabi ko, saan ba may Panasonic? Eh, yung bumili sa mga kusinos kasi mahirap makipag-away kapag kami, hindi katulad sa mall, madaling kausap. So, nagpunta po ako rito sa Western Union. Ay, Western Union. Hindi, Ha? Western, ano ba yan? Teka, ano yun? Hindi Western Union yun. Western Appliances. Binarat-barat, ganito, mga kapatid. Ang problema ko, okay, maraming aircon. Very happy silang magbenta sa'yo. No, kahit pa ilan ang gusto mo eh. Problema mo yung ganun. Texting ko po yung kwento, magsisimula ka na magsabi, Lord, kailangan ko na ng tulong mo. Nagbigay ka doon sa isang simbahan, nagbigay ka sa isang simbahan, nagbigay ka sa isang simbahan, ang Diyos gumaganti. Ito yung mga kapatid, may nagbigay sa akin 45,000. Naisip lang niyang ibigay sa akin. Personal ko raw. Ano nangyari? Ay, aircon ako. Ito yung ang Diyos ay naghahanap ng ano ba pwede ko iganti. Naghahanap siya ng butas sa iyo para magantihan. At mga kapatid, ang buhay ko po ay puro ganito na lang. No? Puro yung sa Diyos ka aasa. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. And yet, may pangangailangan ako sa buhay. No? Tapos ito pa, pupunta ka rito sa Baguio, magkano gasolina? Ayan. Tapos, nag-ambagan kami sa meeting. Abay, madaya itong si Almira, sa akin ang pinakamalaki. Sabi niya, ganito lang kaya ni ganyan. Ganyan lang nahihiya naman akong kunin kay ganyan. Nahihiya akong kunin kay ganyan. O sige, magkano na lang ganon? Eh sabi niya, yung kulang sa bibigay namin, ikaw na magbigay. Happy to serve. Kung yan ba yung mapaglilingkod ko. Kung yan ba mapaglilingkod ko, diyan ka pagpapalain lang Diyos, ba't ka tatanggi? Mabuti nga, meron kang maibibigay. Ang mahirap, gusto mo magbigay, walang maibigay. Di ba? Eh, maging mapagpasalamat ka na lang kasi kaya mong mag-bless. O, hindi naman problema yan eh. Pag nagbigay si Iris ng ordinary mamaya, sabihin ko kulang pa.
Joke lang. Nandito ako para i-bless, maging blessing ako, maging blessing tayo sa Panginoon. At ililista na naman ng Panginoon, sabi niya gano'n, ituloy na natin, itanong mo tuloy kung ano ang may tutulong natin sa Kanya bilang ganti sa kaabalahan, naabala yung aircon mo, naabala yung budget mo, naabala yung, hindi ako lang pumunta rito, pero naabala yung pag-aaral ko. Hindi ako nakapag-final exam kasi kailangan akong tumugtog. Hindi na tayo pupunta ron. Okay, sabi niya, baka may ibig siyang ipasabi sa hari. Wow! Baka kailangan gusto mo ng political favor. No? May kakilala kong hari. Hindi ako basta-basta, sabi nung pastor. Baka may gusto ka, no? Baka may nangaaway sa'yo. Ngayon sabi niya gano'n, baka may ibig siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo, yung commander ng army. Baka kailangan mo ng protection dahil mayaman ka. Baka gusto mo padala tayo ng bodyguard mo rito. Ito po ang sagot niya, wala kayong dapat alalahanin. Uy, Pilipino to. No? Parang sabi niya gano'n, nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Pero, ito po kasi ang totoo. Naabala sila. Sabi ng Bible, naabala sila. Alam niyo po, isa sa pinakamalaking sinungaling po rito sa mundo ito, mga taga-Rema. Yung mga worker. Magagaling magsinungaling yan. Bakit? Pupunta sa isang bahay. Tatanungin, kumain na kayo? Ay, opo. Kailan kayo kumain? Kung tatanungin mo, sabihin, kahapon po. Sabihin na lang, opo. Ganon. Kasi mahihain eh. At itong babaeng ito, ganon. Sabi niya ganon, wala po kayong dapat alalahanin. Okay lang po na. Okay lang po. Nandun kami sa meeting kagabi. Buhat ko rito. May buhat ako rito. Umakit kami. Paakit sa langit. Siguro nakikita na nila akong hinihingal. No, yung hininga ko na iwan na. Sabi ni Pastor Mulo, ako na nga, Pastor. Sabi ng mga babae, ako na. Parang ako lang ba yung matanda rito? Ayoko na pa magmukhang matanda. Kung andyan si Jomar, sige, okay lang. Pero gusto nila, wala akong dahil parang, ayaw naming nahihirapan kayo. Bakit kasi, birthday mo na, matanda ka na. Parang kahapon, parang ganun, akin na po yan. Parang feeling ko tuloy lolo ko. Na wala akong binubuhat. Sabi niya, nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Sabi niya, wala pong problema. Hindi niya inaamin, pero sabi ng Bible, naabala sila. At yun, ang tinitingnan ng Diyos. Kasi alam niyo, pinapatanong ng Diyos ito eh. Kasi sabi niya, ano ba ang magagawa nating ganti sa kaabalahan? Alam niyo yung pagsisimba niyo pag linggo? Abala yan. Bakit? Yun na nga lang ang time ng tulog niyo. Yun ang time ng pahinga niyo. And yet, ibibigay niyo pa sa Panginoon. Hindi ang Diyos ay hindi nakakalimot. Pagkaalis ng babae, okay, hindi na kumbinsi. Tinanong ni Eliseo si Giasi. No, sabi niya gano'n, Giasi! Alam ko, chismoso ka. Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Anong alam mo? Anong background nitong babaeng ito? Sabi niya, sumagot si Giasi, wala po siyang anak at matanda ng asawa. Alam ni Giasi, chismoso talaga. Mga worker, ganyan eh, na sino naliligaw ka to? Sinong crush ni gato? Ay, alam niya. No? Ito nga, layo-layo ko sa bagay, nalaman ko kung sino eh. Inamin sa akin eh. Ngayon, sabi niya gano'n, pag alis ng babae, tinanong niya, wala po siyang anak at matanda ng asawa niya. So, ito po yung kulang sa buhay niya. Wala akong problema sa pera, wala akong problema sa politika, wala akong problema sa protection. Masaya ako rito. Pero isang kulang niya. Si Jesus po makakapagbigay lang yan. Naparito ko para bigyan kayo ng kasaganahan at buhay na kasiyasiya. At yun, di ba? Si Jesus lang ang remedyo sa kanya. At ito po, sabi niya, tawagin mo ulit ang utos ni Eliseo. Pagbalik na babae, tumayo. Sabi niya, tawag na naman. Akit na naman ako sa agdana kasi second floor yun eh. Ito po ang sabi ni Eliseo. Tingnan niyo, nagsasalita siya na parang nag-usap na kagad sila ng Diyos. Para bang, nag-usap ba sila ng Diyos? Mukhang hindi eh. Pero alam niyo, sobrang kilala ng Diyos ni Eliseo ang Diyos na alam niya kung ano na opinion. Pwede naman ding mangyari sa atin yan kasi alam natin ang salita niya eh.
Kaya nga sabi niya rito, pagdating doon, ay teka, nawala ako. Sabi niya, pag-alis ng babae, tawagin mo ulit, utos ulit. Pag nagbalik ng babae, tumayo sa harapan ng pintuan, hindi pumasok yung babae, at nandun lang sa harapan ng pintuan, sabi niya, sinabi sa kanya ni Eliseo, teka muna, gano'n ba katagal? Ano bang kulang sa kanya? Baby, mga kapatid, yung mga katabi mo, ano bang kulang sa buhay mo para maging masaya ka? Hindi nabibili ng pera yun. Hindi nabibili ng pera to. Marami siyang pera, pero itong isang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Hindi katulad natin, yung makakapagpasaya sa atin, nabibili ng pera. Gusto ko ng bahay na kasing laki ng SM. Nabibili ng pera yan. Pero ito, it will take a miracle. Imposible ang sinasabi rito. At mas malala yung sa kanya, yung case niya. No? Kasi walang test tube babies noon, walang ganito, wala yung grafting, yung ganito, ganyan. Pero ito, sabi niya gano'n, sinabi ni Eliseo sa kanya, gaano ba katagal magbuntis sa isang babae? 9 months, okay. So, kinocompute niya siguro, ito po ang sabi ni Eliseo. No? Sabihin mo sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 year mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Andun yung assurance niya. Sabi niya that yung pagpapagawa mo ng bahay is enough para makuha mo yung himala mo. Yung abala ang binigay mo sa amin ay enough para makuha mo yung himala mo. Binigyan mo ng dahilan ng Diyos na pagpalain ka. At hindi ka mabibigo. Next year, sabi niya gano'n, kakaanak ka na. At sabi po niya, brother, at ito, nanganak siya ng isang lalaki, no? Alam niyo, may sinasabi po sila rito na i-clear ko pa to. Itong anak na to, si Jonah, yung propeta. Yung sinasabi, i-clear ko pa to, no? Hindi po ito naging ordinaryong tao kapag binigyan ka ng isang anak. No? Kay Lord ito, napag-usapan na po natin yan na signs ng calling. Ang isang sign na yung anak mo ay tinawag kasi number 1, panganay at kaisa-isang anak. No? Kaya sabi niya ganun dito, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ang halos 1 taon mula nang sabihin. Simulan mo nang i-confess. Lord, salamat sa aircon. Lord, salamat sa bahay. Lord, salamat doon sa gusto ko. Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat doon sa pinagdadasal ko. Lord, salamat sa pambayad ng utang. Lord, salamat. Salamat, sinimulan na niya. Mula nang ito ay sabihin sa kanya. Ang Diyos po ay naghahanap ng dahilan para pagpalain tayo. Ibigay mo. Ibigay mo. Ngayon, hindi na natin tutuloy kasi may mga pangyayari pang naganap dito eh. Kasi yung pagpapala ni Lord, ninakaw ng Diablo. No? Paiksin ko po, yung bata po, nung lumaki na, namatay sa init. Nahilo. Namatay sa init habang nasa field. Na heat stroke yung bata. No? Kumbaga, binigyan mo ako ng anak, pagkatapos kukunin mo. May mga pagpapala po sa buhay natin na tipong nananakaw ng Diablo eh. Ayan na nga yung pagpapala. Magaling ka na nga, biglang bumalik pa yung sakit. Akala ko pa, sinagot na ng Diyos. May mga cases na gano'n, at pag dumating po itong ganito, ilaban mo. Ito sinasabi ng Biblia, ilaban mo. Nilaban po ng babae, yung anak niya namatay. Alam niyo nangyari? Nabuhay ulit. So, ito po ang sinasabi ng Diyos. Bigyan mo ng dahilan ng Panginoon na pagpalain ka, bigyan mo ng dahilan ng Diyos na gantihan ka. No, kahit po sabihin natin hingin mo ang buong Pilipinas, kukulangin pa rin, kumbaga parang hindi mauubusan ng Diyos diyan eh. Alam niyo sa mga naglilingkod sa Diyos, hindi na sila materialistic sa totoo lang. Pero kailangan mo lang din ng enough, yung basic needs mo, pero hindi materialistic. Pero sa mga lingkod ng Diyos, alam niyo, ang sinasabi ng Panginoon, no? Katulad po kay Joshua, sabi ni Joshua, bigay mo sa akin itong bundok na to. Bundok ang hinihingi niya. Ibig sabihin, bigyan mo ko ng tagumpay sa bundok na ito.
At sinabi ni Jesus, salita ka lang. Salita ka lang. At nakakapagtaka po sa mga missionaries, sa mga lingkod ng Panginoon, sabi niya, hingin mo sa akin ang mga bansa. Huwag mong hingin yung bundok lang na yan. Huwag mong hingin yung burol na yan, yung mountain na yan. Sabi niya, huwag mong hingin lang yan. Sabi niya, hingin mo sa akin ang mga bansa. Bakit sinabi ng Diyos na hingin mo sa akin ang mga bansa? Evangelize mo yan. Kasi kaya niyang ibigay. Ikaw, Jesus. Awitin nga natin. Ikaw, Jesus. Sige po. Ang tatawa ko. Pangalan mo ang tatawarin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Lahat na Jesus sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Naman ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Naman ka, Jesus, sa buhay ko. Ikaw ang liwanag, Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ay, sige, tingin po kayo rito. Tinatawagan ko po yung mga pastor natin. Lahat po ng pastor, lapit na lang dito po, no? Sige po, bilisan natin yung mga pastor. Okay, dito po tayo sa harapan ng iyong pag-ibig. Lapit kayo mga pastor. Basta pastor ng Rem, lapit po kayo. Ay ko, alam mo ang tatawag ko. So, dami nating pastor dito. Ang dami gusto bumisita rito. Ang kalakasan ko. Sige po.
Sige po, tingin po kayo. Last year, hindi po ko nagkakamali. Meron po tayo isang kasamahan dito. No? Eh, gusto ko pong, ngayon ko lang naisip ngayon ko lang naisip ito. So, bangitin ko po. Last year, meron po tayo isang kasamahan dito, nakakarinig siya ng boses. Yung service dito. I think na nandito siya sa bilang ito. Dito side na to siya. No? Ngayon, ang naririnig niyang boss, sabi niya, make sure that you are not a weapon formed against you. Sabi po sa kanya, make sure that you are not the weapon. Yung sarili niya. Ang hindi, di ba may nakalagay po na no weapon formed against you, di ba? Pero sabi niya, make sure that you are not the weapon formed against you. Ganito yung kwento. Ngayon, sige na, misa kasi ang Panginoon kapag nangingusap, parang akala mo, ikaw lang akala mo, imagination mo lang Pero maya-maya yung isa po sa inyo, na last year nandito, lumapit sa kanya. At ang sabi sa kanya, no weapon formed against you will prosper. Isa lang ang sinasabi ng Diyos. Kaya, pag magpe-pray kayo sa mga tao, sabi parang wala lang. No, may nangyayari. Malay ba nung pastor na nag-pray sa kanya na inuunahan na siyang sabihan ng Diyos? At gusto ko pong i-acknowledge po ang ating lolo, ano lang ang pangalan ni Lolo? Graciano. No, baka pwede mong itapat yung camera. Si Lolo Graciano ay tayo nga po kayo sandali, Lolo. Ayan. Nung binubuksan po ang bataan, sila po ang kumukop sa amin. Sila po nagpakain sa akin. Ilang beses po ako tumutuloy doon. Kasama ko po yung mga manggagawa at hindi po nila kami pinagdamutan. At ako po magsasabi sa inyo, marami pong klase ng hotdog. Alam ko po kung ano yung pure foods hotdog. Sa lasa pa lang. At supposed to be, kung ikaw ay hindi ka naman kamag-anak, ikaw ay bisita lang, hindi okay na sa iyo yung mumurahin. Pero hindi ko po makalimutan yung pure foods hotdog ang binigay niya doon sa manggagawa na. At ang isa pong kwento ng manggagawa namin, nagdalawa sila, naggaganunan sila at nag-aapakan sila ng paa. Bakit? Kasi yung isang naming kasama, yung pong manok na hinanda nila Lolo Graciano at ni Lola, kabundok na ang buto. Wala naman po ako narinig sa kanila, pero nung time po na nagsisimula ang simbahan sa Bataan, sila po yung nagpakain sa amin, sila po yung kumupkup sa amin, sila po yung sumuporta sa amin, at yung sasakyan nila ang ginamit na maghanap ng simbahan na mabubuksan sa Bataan. No, ako po ang nag-drive noon, yung kanilang owner, ewan ko po kung buhay pa yun, nandun pa rin ba ngayon? Yung pong ginawa nyo sa amin, yung pagkukup nyo sa amin, yung pagtangkilik nyo sa amin na hindi nyo po kami pinagdamutan. At wala na po ako rin yung mga worker na lang po na iiwan doon, 3 yan. Hindi po sila tumitigil na invite. Gabi-gabi, from time to time, kain kayo dito. Punta kayo, dito kayong mag-dinner. No? At sa nakita ko po, kahit na yun ay matagal na, ang Diyos po ay hindi nakakalimot sa tinanim ninyo sa amin. Ngayon, ang simbahan po doon sa Bataan, hindi po ako nagkakamali, doon sa District 9, 15 na. Pero po, nagsimula sa isa, at ang kumupkup sa amin nun, yung pamilya po nila. Yung time na wala kaming kakilala. Yung time na walang kaming matuluyan, yung time na wala pwedeng mag-asikaso sa amin. Yung sila po nag-iisip ng pagkain namin, sila nag-iisip ng may mga bigas na pinapadala, may ulam na pinapadala. At hindi lang yung mismong sa bahay nila, pinatutuloy po kami. At ako nga ay palagi doon noon. No, matagal na panahon na yon, pero kung ako natatandaan ko how much more ang Panginoon. Kaya marami pong salamat, Lolo. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong pamilya. Yung abala niyo sa amin noon ay sa harapan ng Panginoon, hindi po maliit na bagay yan. Na hanggang ngayon, ngayon ko lang naalala no, itong bagay na to. At marami pa ang darating. Hindi may bubuhos sa isa, kundi
sa mga taon na darating, marami pa na ibabalik ang Panginoon sa inyo dahil dun sa naitanim nyo dito sa Rema. Struggle kami noon. May time na pupunta ako ron, niisip ko pa paano yung pamasahe namin pabalik. Kaming dalawa ni Jomar ang nagpupunta ron nung time ng binuksan yung Bataan. At yung bahay nila, yung sa Salvador, yung bahay nila ang naging isang simbahan doon at may nangyari pang hindi maganda dahil yung bahay po na yun nasunog. Sinunog ng kapitbahay noong time na walang manggagawa dahil kulang na kulang ang manggagawa. O araw lang ang nilalagay. At yung pong pamangkin nyo, si Noynoy, ang pangalan nito si Casey. Yan ang kasama namin doon, Lolo, yung pagpapatuloy nyo po sa bahay namin, kayo ni Lola, yung pamilya nyo. Naalala ko pa yung Martinez doon. Nagsasalita yung Martinez. No, babatiin ka ng Martinez kapag nandun kayo. Naalala ko po yun. Ulitin ko po, maraming salamat po at ang Diyos po ang magbalik sa inyo po. Palayo po kayo ng Panginoon. No, palakpakan naman natin sila. Sige po, habang may time pa naman tayo, no, ay pag-pray nyo sila. Kunin nyo lahat ng pagpapala na nasa kanilang kamay. No, sige po, i-enhance nyo lang sila, sabihin nyo, maglilingkod ang miyembro na ito. Sige po, lapitan nyo sila at kahit na paulit-ulit nyo silang ipag-pray, kahit magsalit-salitan. Lapitan nyo lang sila at pag-pray. Sige po, habang kumakanta, pangalan mo ang tatawagin ko. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pagkalan mo at tatawagin ko. Jesus, ikaw kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pagkalan mo at tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang liwanag, Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw ang nakapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw
sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, nanin ko'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang nakapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa at sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang nakapagligtas. Ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinagno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ay tingin mo, pag-asa ko ay sa'yo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan magagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay tingin mo, pag-asa ko ay sa'yo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko.
Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang liwanag, Panginoon, hatid mo'y pag-asa. At sa lahat ng tumatawan, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa. At sa lahat ng pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa. At sa lahat ng tumatawan, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Ng tumatawan,
Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Naman ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. So, tingin po kayo sa akin ulit. Naalala ko ulit nung yung sa lugar po ng yung first church doon, yung Bataan. Sa Dinalupihan po yun. Kasama ko po nun si Reverend Jomar. Pwede man tayo si Reverend Jomar para yan. Binata pa yun noon. Ngayon siya po ay may kolehiyo na. 5 ang kanyang anak, 5 dosena. No? Kaya nalala ko noon, kami po, magkasama kami noon na uuwi sa gabi. At nagtataka kami, yung kalsada po doon sa Dinalupihan ay humahaba paggabi. Kasi ordinaryong oras, 20 pesos lang natatandaan ko, pero pagdating ng gabi, 40 na. No, may nilolo Graciano yung noon. At yung pong si Kay, po yung anak niya noon ay isa pa lang. At hinihila-hila pa lang yan noon, no, nag-iisa pa lang. Ulitin ko po, marami pong salamat yung pagtangkilik niyo sa amin doon. Sa simbahan noon ay dahil maliit ang kumot, bumabaloktot.
Ang pagkain po nila ron ay dilis. Matitibay yung mga worker nun, literal, dilis, dilis. Yung ang nagpayo-pioneer noong unang panahon. Kaya dito po sa Baguio, maraming salamat po sa dito sa bahay, dito sa lugar, sa abala po na nagagawa po namin. Pero ito po, kay Lord wala pong ah, walang napalagpas riyan, no? Yung sa pagpapractice nyo sa mga pastor at sa pag-akyat ninyo dito, hindi ganun eh. Pag ganyan eh, no? Kaya ano, marami pong salamat. No? Marami pong salamat sa inyo. Thank you sa mga nagluto, no? Na marami pong salamat. Tapos may nauna na yung birthday party, yung birthday handaan kahapon eh. No? Thank you po sa matagal pa naman yun. At sa music, mayroon, tagal mo na rito. Pero tingnan niyo, nakatayo pa rin, no? Mamaya, upo ka ha. Pero si Mayroon ang tagal na rito. No? Ang isang hindi ko makalimutan dito yung kay si Ate Beauty. So kasi sabi ko, sino si Beauty? Bakit Beauty ang pangalan ng Ate Beauty? Kasi sa inyo ata napupunta yung Gcash, ano? Ay, hindi ba? Ang pangalan. Hindi po, yung sa inyo yung pangalan. Kasi si Iris hindi siya magka-Gcash kaya sa inyo kaya pag nagpapadala palaging pangalan niyo. No, inaasahan ko po, akala ko po mag-aasawa na po kayo ngayong ano eh. Ano nangyari? Naka-ready na po kami noon eh. Ano daw po? Hindi po totoo. Yung mahal po kayo niya. Hmm. Ano, kung ano, yung kasal, pwede naman bukas na kasi gabi na ngayon eh. Bukas na lang. No, ay ano po, sa pag-aalaga niyo po sa mga workers dito, marami pong salamat. God bless you. At maasa po ko na pagkatapos po ng term nila rito, malalaki ng paa. No? Ay, sige po, sinong ba tatawin ko? MC o si Pastor Eli? Ano po ba? Ayan, na-bless po ba tayo? Ayan, welcome po ulit namin yung mga bisita po na galing sa iba't ibang lugar. At inanyayahan ko po ang bawat mga kapastoran po natin na babati po dito sa harap.